Mga Lodi, pasensya na. Tagalog audio novel muna tayo ng Super Genes. Dito ay mas detalyado ang mga pangyayari kaysa sa manga. Kabanata 71 hanggang Kabanata 100. Kabanata 71. Sa araw ng huling laban sa pagitan ni Dollar at Shinzuan, puno ng mga manunood ang mga upuan na umaabot sa hindi bababa sa 100,000 tao. Kahit marami sa mga hindi nakarehistro ay naroon. Bilang karagdagan sa pagiging huling laban, sikat din ito dahil sa kasikatan ni Dollar at Shinzuan. Si Shinzuan ay walang duda na isang alamat sa Steel Armor Shelter. Bilang isang babae, siya ang naging kampyon ng martial arts contest sa loob ng ilang taon kahit na hindi siya naging bahagi ng mga chosen. Walang duda na siya ang No. 1 sa Steel Armor Shelter. Bukod dito, siya rin ay maganda. Lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang diyosa ng Steel Armor Shelter. Siya ay minamahal, tinatatakutan, at iginagalang ng mga tao. Ang kamakailang pag-angat ni Dollar ay mas higit pang alamat. Mula sa wala, napakaraming balita at kontrobersya ang lumitaw sa kanyang paligid. Ang pagkakaroon ng Sacred Blood Beast Soul ni Son of Heaven at ang pagpatay kay Luo Tianyang ay nagbigay kay Dollar ng medyo negatibong reputasyon. Ngunit ang pagbasag sa Robot Channel at pakikipaglaban sa Golden Horn Shire ay nagpasikat sa kanya bilang isang idol. Kapag nagtagpo ang isang alamat sa isa pang alamat, lahat ay nais malaman ang magiging kinalabasan. Patuloy bang magiging walang talo ang Diyosa? O magiging bagong kampyon si Dollar? Lahat ay sabik na naghintay para sa laban na ito. Nang halos sabay na dumating sina Shinzuan at Dollar, umabot sa rurok ang mga inaasahan at ang sigawan ng mga tao ay umabot sa sukdulan. Dollar, may taya ba? Hindi gumalaw si Shinzuan, ngunit tumingin kay Hansen na may ngiti. Narinig ng mga manunood ang mga salita ni Shinzuan at tahimik na naghintay, nais malaman kung ano ang taya na nais niyang ipanukala. Ano ang taya? Kahit na mukhang kalmado, nalilito si Hansen. Gusto ba niyang bilhin ang tagumpay mula sa kanya? Kung matalo ka sa laban na ito, sumali ka sa Steel Armor Gang at maging aking deputy. Kapag ako ay nag-evolve at pumunta sa Second God Sanctuary, ikaw ang magiging pinuno ng gang. May matamis na ngiti si Shinzuan. Nagkaroon ng ingay sa mga manunood. Walang nag-isip na magsasalita si Shinzuan ng ganito. Ang Steel Armor Gang ay higit pa sa isang gang. Ito rin ay kumakatawan sa presensya ng militar at ng alliance sa God Sanctuary. Nagtatanong si Shinzuan kay Dollar na maging opisyal na tagapagsalita ng alliance sa Steel Armor Shelter. Isang malaking karangalan ito. Pasensya na, hindi ko matatanggap ang kondisyong ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanggihan ni Dollar ang alok ni Shinzuan. Bakit? Tumingin si Shinzuan kay Hansen, naguguluhan. Ang pagiging pinuno ng Steel Armor Gang ay isang posisyong hinahangad ng marami. Ito ay isang hagdang patungo sa sentro ng kapangyarihan ng alliance, ngunit tinanggihan ito ni Dollar nang hindi nag-isip. Naisip din ng mga manunood na baliw si Dollar. Paano niya maitatanggi ang ganitong kagandang alok? May dalawang dahilan, ngumiti si Hansen at sinabi. Una, hindi mo ako matatalo. Ang sagot na iyon ay nag-iwan ng maraming tao na medyo nagulat habang nagtanong si Shinzuan, ano ang pangalawang dahilan? Mas maaga akong pupunta sa Second God Sanctuary kaysa sa iyo, kaya kahit na pinahahalagahan ko ang iyong alok, hindi ko ito matanggap, kalmadong sinabi ni Hansen. Ang kanyang sagot ay mayabang. Sa kanyang gang, madali makakakuha si Shinzuan ng higit pang Geno points kaysa sa karamihan. Samantalang si Dollar ay nag-iisa, sinabi niyang makaka-evolve siya ng mas maaga kaysa sa kanya. Ngunit walang nakaramdam na mali si Dollar. Mukhang lahat ay posible kay Dollar at hindi siya dapat pagdudahan. Ngumiti si Shinzuan. Sige, nais kong magmungkahi ng iba. Kung matalo ka, sabihin mo sa akin kung sino ka talaga. Ang mga salita ni Shinzuan ay nagdala ng sigaw mula sa mga manunood. Lahat sila ay sabik na malaman kung sino si Dollar. Tinanggap ng lahat ang mungkahi ni Shinzuan. At kung matalo ka, ngumiti si Hansen at nagtanong. Maaari kang magmungkahi ng isang bagay din. Nakangiti si Shinzuan, puno ng tiwala. Para bang hindi siya kailanman matatalo. Isang S-Class license sa St. Paul. Si Hansen ay nahuhumaling sa Hyper Geno Arts sa St. Paul, wala siyang pera o lisensya. Deal. Hindi man lang itinataas ni Shinzuan ang kanyang mga mata bago siya pumayag, na tila ang isang S-Class license ay wala lamang sa kanya. Kaya't simulan na natin. Ipinakita ni Hansen ang Shire Kitana. Hindi niya tinangkang magpabiye sa laban kay Shinzuan, na may pinakamaraming Geno points sa lahat sa shelter. Marahil siya ay 10 sacred Geno points na lamang ang layo mula sa pag-max out sa lahat.
Hindi pa nakita ni Hansen si Chin Zuan na gumagamit ng kanyang buong lakas, ngunit iniisip pa rin niyang mayroon siyang pagkakataon. Ang pinakamalaking bentahe ni Hansen ay ang kanyang pag-unawa kay Chin Zuan. Hindi niya kailanman naisip na si Dollar ay si Hansen na nakipaglaban sa kanya ng milyong beses. Kahit na palaging pinapalo siya, marami siyang natutunan sa mga ugali ng kanyang pakikipaglaban. Si Chin Zuan sa kabilang banda ay walang kaalaman tungkol kay Dollar. Ibinuka ni Chin Zuan ang kanyang kamay at isang magandang purple butterfly ang nagsimulang sumayaw sa kanyang palad na naging purple dagger. Elegante at mahinhin, nakatayo siya roon na parang diyosa. Nakita na ni Hansen na ginamit ito ni Chin Zuan noong nakaraang pagkakataon sa Sacred Blood Poisonous Butterfly Dagger, ngunit ito ay sa Purple Winged Dragon. Ang dagger ay hindi talaga epektibo dahil ang dragon ay napakalaki. Gayunpaman, magiging iba ito para sa isang tao. Hindi alam ni Hansen kung kakayanin ba niya ang toxin kung siya ay matamaan ng dagger. Kaya't hindi na si Hansen ang magbibigay kay Chin Zuan ng anumang pagkakataon na umatake. Ginamit niya ang katana gamit ang Blade Storm at ang atake ay sobrang bilis na tila kayang pumutol ng hangin. Isang katulad na atake ang nagwakas sa buhay ni Luo Tianyang. Ngumiti si Chin Zuan at mabilis na umalis na parang butterfly, iniiwasan ang matinding atake at tinamaan ng dagger sa lalamunan ni Hansen. Humakbang si Hansen pasulong at hindi pinansin ang dagger. Muli niyang inihampas ang katana kay Chin Zuan. Iyon ay isang galaw na naglagay sa buhay ng dalawa sa panganib. Kung hindi muling iwasan ni Chin Zuan, mahahati siya, dahil si Hansen ay nakasuot ng Sacred Blood Armor, mayroon siyang mas malaking pagkakataon na makaligtas kahit na maputol ng kanyang Sacred Blood Dagger. Scoundrel, nagalit si Chin Zuan, gracefully na kumilos sa gilid at iniiwasan ang atake ni Hansen. Kabanata 72, masayang-masaya si Hansen nang makita si Chin Zuan na umiwas. Isang bagyo ng mga atake ng katana ang bumuhos sa dalaga habang buong pwersang ginamit ang Blade Storm. Bawat atake ay mas mabilis kaysa sa nakaraang isa. Napilitan si Chin Zuan na ipagtanggol ang sarili at walang pagkakataon na makapag-atake. Alam ni Hansen na si Chin Zuan ay liksi. Matagal na siyang nag-practice ng ghost hunt at maraming naabot na pag-unlad sa kanyang footwork. Gayunpaman, hindi pa siya kailanman nakalapit sa kanya sa anumang laban maliban sa unang pagkakataon nang hindi siya pinahalagahan ni Chin Zuan. Tulad ng inaasahan, kalmado si Chin Zuan na iniiwasan ang lahat ng mga atake ni Hansen, tila siya ay sumasayaw. Samantala, paminsan-minsan ay bumawi siya ng may kagandahan. Walang kahalagahan ito kay Hansen. Patuloy niyang hinampis ang katana sa kanya at sabay na pinaga niya ang Blade Storm at Jade Esken sa pinakamataas na antas. Isang malamig na pakiramdam ang Dam Alloy sa kanyang mga ugat na parang spring at nag-activate sa bawat selula ng kanyang katawan. Tahimik na iniiwasan ni Chin Zuan ang lahat ng atake ni Hansen. Napakakumpiyansa niya sa kanyang sarili. Umabot siya ng ilang taon upang makuha ang unang yugto ng Atomic Fission. Sa kanyang kasalukuyang Geno Points at Beast Souls, naniniwala si Chin Zuan na maaari siyang maging chosen ngayong taon at hindi imposibleng makuha ang unang pwesto. Ang Atomic Fission ay isang advanced Hyper Geno Art na maaaring patatagin ang lahat ng bahagi ng katawan. Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan nito, ito ay malapit sa ugat ng lahat ng Hyper Geno Arts at maaaring makabuo ng pangmatagalang lakas na makabuluhang nagpapabuti sa pisikal na anyo ng isang tao. Ito ay magiging perpektong Hyper Geno Art kung hindi ito napakahirap simulan. Nagsimula si Chin Zuan na mag-practice ng Atomic Fission sa ilalim ng gabay ng kanyang mga miyembro ng pamilya mula pa sa kanyang pagkabata, ngunit mabagal ang kanyang pag-unlad. Ngayon ay nag-practice siya nito sa loob ng 20 taon at nakarating lamang siya sa unang yugto ilang buwan na ang nakalipas. Oo, unang yugto lamang. Ngunit nagkaroon siya ng malaking pagtalon sa kanyang lakas sa unang yugto pa lang. Ang 20 taon ng pagsasanay ay hindi nasayang. Sa sandaling umusad siya, ang kanyang pag-unlad ay umakyat ng napakabilis. Kahit si Son of Heaven na kasing antas niya ay madaling natalo sa kanya ngayong taon. Hindi ito dahil sa mahina si Son of Heaven, kundi dahil masyado nang lumakas si Chin Zuan pagkatapos makuha ang unang yugto ng Atomic Fission. Naniniwala si Chin Zuan na tiyak na maaabot niya ang rurok ngayong taon at hindi magiging isyu si Dollar. Hindi man lang naiisip ni Chin Zuan ang tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo, kundi kung paano niya matatalo si Dollar upang mas mapabilib siya. Walang pakialam si Chin Zuan sa bagyo ng mga blades. Kahit gaano pa ito kalakas, hindi siya nasaktan. Nakaramdam lamang siya ng kaunting abala dahil ayaw niyang patayin si Dollar. Kung gusto mong magmaneho, bibigyan kita ng
Sa panahong iyon, mananatili akong kalmado at masisiyahan sa iyong pagkabalisa. Ngumiti si Qin Zuan at iniiwasan ang isa pang atake, na nag-iisip, hanggat matatalo mo ako sa ganitong paraan, iisipin mong wala akong kapantay at hindi ka na muling magkakaroon ng lakas na makipaglaban sa akin. Nilayon ni Qin Zuan na ubusin ang lakas ni Hansen. Ang paraan ng paghawak ni Hansen sa katana ay mabilis na uubos ng kanyang lakas. Bawat atake ay naglalabas ng lahat ng kanyang potensyal sa kapinsalaan ng kanyang stamina. Para kay Qin Zuan, ang atomic fission ay isang pangunahing lakas. Ang isang metapora ay magiging tulad ng isang nuclear power plant na mas epektibo kaysa sa isang coal-fired power plant. Habang patuloy na iniiwasan ni Qin Zuan ang mga atake ni Hansen, patiently niyang hinihintay na mapagod siya. Ang dugo ng mga manunood ay nag-alab. Ang katana ni Hansen ay mabilis at malupit, at ang pagsasayaw ni Qin Zuan ay ethereal at elegante. Ang kanilang mga galaw ay napakabilis na naging isang blur. Talagang isang mahusay na laban. At sa mga mata ng mga ordinaryong tao, si Hansen ay humahabol kay Qin Zuan at tila mayroong kalamangan. Minsan ay maririnig ang mga sigaw ng "Dollar." Mukhang ibang tao ang magiging kampyon sa Steel Armor Shelter ngayong taon. Siyempre, tiyak na walang kapantay si Dollar. Haha, ang mga lalaki ang mga panginoon ng mundong ito. Manginig, mga babae. Si Yang Manli ay umikot ang mga labi na may pagdismaya, na parang isang diyosa na hindi nag-aatubiling makipagtalo sa mga mortal. Si Son of Heaven ay mas mapanghamak. Naranasan na niya kung gaano kalakas si Qin Zuan. Alam na alam niya ang tungkol sa atomic fission. Kung gusto niyang matutunan ito, kaya niya. Ngunit dahil kinakailangan ng hindi bababa sa 20 taon para sa isang may talento na makapunta sa unang yugto, pinili niyang hindi. Totoong alam ng lahat na ito ay isang mahusay na Hyper-Geno art, ngunit kaunti lamang ang nang-ahas na mag-practice nito. Walang gustong maglaan ng 2 dekada sa isang Hyper-Geno art na hindi sila sigurado kung epektibo o hindi. Kung mabaygo, wala na silang pagkakataong magsimula muli sa ibang Hyper-Geno art. Walang lakas ng loob si Son of Heaven na mag-practice ng atomic fission, at pinagsisisihan niya ito ngayon na nakita kung gaano kaganda ang takbo ni Qin Zuan. Son of Heaven, mukhang nahihirapan si Qin Zuan. Patuloy siyang inaatake, sabi ng isang batang lalaki sa gang ni Son of Heaven na may nervyos. Inilabas ni Son of Heaven ang kanyang bibig at sumagot, "Ano bang alam mo?" Nakapasok na si Qin Zuan sa unang yugto ng atomic fission at halos imposibleng matalo. Kahit na si Dollar ay umaatake, mawawalan siya ng lakas upang kahit na itaas ang katana. Ang kanyang pagkatalo ay magiging miserable. Oo nga, ang galing mo talagang makaalam. Agad na pumuri ng batang lalaki. Ngunit sa tabi nila, isang batang lalaki ang biglang nagkomento, "Manahimik ka kung hindi mo naiintindihan. Wala ka bang kaalaman? Ang mga lalaki ay mas malakas kaysa sa mga babae, at si Qin Zuan ang mauubos muna." Nagalit si Son of Heaven, ngunit huminto siya nang makita ang mukha ng batang lalaki. Siya ay si Qing, ang batang mayaman na minsang umupa kay Hansen bilang kanyang bodyguard. Nandoon din sina Yuan at ang iba pang grupo. "Qing," nagbigay si Son of Heaven ng isang walang laman na tawa at ipinaliwanag, "May mga pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae. Ngunit ang mga pagkakaibang iyon ay hindi gaanong mahalaga. Ang stamina ni Dollar ay mas mababa kaysa kay Qin Zuan na nakapasok na sa unang yugto ng atomic fission. Naniniwala ako na sa loob ng kalahating oras, hindi na kayang hawakan ni Dollar ang kanyang katana. Bakit hindi ko ito makita?" Hindi kumbinsido si Qing at nagsabi. "Sinabi ng aking ama na ang mga babae ay mas mababa kaysa sa mga lalaki. Alam kong mananalo si Dollar at tiyak na matatalo ang babaeng iyon." Ngumiti si Son of Heaven na may kumpiyansa. "Qing, hindi mo na kailangang makipagtalo. Makikita natin kung ano ang mangyayari sa loob ng kalahating oras. Malalaman mo kung sino ang tama sa oras na iyon." Kabanata 73. Ngunit makalipas ang kalahating oras, ang mukha ni Son of Heaven ay naging medyo stiff habang patuloy na masiglang pinapanday ni Hansen ang katana sa parehong bilis. "Son of Heaven, hindi mo ba sinabi na mauubos si Dollar sa loob ng kalahating oras?" "Sinasabi ko sa iyo, tama ang sinabi ng tatay ko. Mas mahusay ang mga lalaki kaysa sa mga babae," may pagmamalaki na sabi ni Qing. Tumingin si Son of Heaven sa grim na mukha ni Hansen, si Yuan ay ngumiti at hindi nagsalita. Talagang naiinis si Son of Heaven. Ayon sa karaniwang pananaw, hindi dapat tumagal si Dollar ng kalahating oras. Sa ganitong uri ng mga atake, kakaunti ang makakaya sa unang God Sanctuary. Ahem. Mukhang si Dollar ay nagpractice ng ilang espesyal na Hyper-Geno art na nagpapabuti sa kanyang stamina.
Kahit na gayon, hindi siya maaaring tumagal ng 1 oras. Sa isa pang kalahating oras, mauubos siya, nais ni Son of Heaven na ibalik ang kanyang awtoridad. Son of Heaven, lalaki ka. Bakit patuloy kang sumusuporta sa isang babae? Sinabi ng tatay ko na ang mga lalaki ang pinakamahusay. Sa palagay ko, mas mahusay si Dollar kaysa sa babae na iyon. Wala kang pananaw, tiyak na hindi sumasang-ayon si Ching sa argumento ni Son of Heaven. Halos mamatay si Son of Heaven sa galit. Nagpretend siyang kalmado at sinabi, Ching, kung hindi mo ako pinaniniwalaan, patuloy na manood. Sa loob ng kalahating oras, malalaman mo kung sino ang tama. Sinasabi ko lamang ang katotohanan dito. Wala bang dahilan para manood? Siguradong walang magiging problema si Dollar. Napatay niya ang Golden Horn Sheriff. Bakit siya matatalo sa isang babae? Sabi ni Ching na may paghanga sa kanyang mga mata. Hindi na nagsalita si Son of Heaven, iniisip na hindi kailangan makipagtalo sa isang bata. Sa loob ng kaunting panahon, makikita ng bata kung ano ang tamang hatol. Ngunit makalipas ang isa pang kalahating oras, mataas pa rin ang espiritu ni Dollar. Walang palatandaan na siya ay mauubos, na nagpasakit kay Son of Heaven na parang nilulunok niya ang isang langaw. Si Ching ay labis na nasisiyahan at tinapik si Son of Heaven sa balikat, Son of Heaven, ano ang sinabi ko sa iyo? Hindi maaaring mas mahina ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Ang isang lalaking hindi kayang talunin ang isang babae ay hindi isang tunay na lalaki. Lumipas na ang 1 oras at si Dollar ay nananatiling matatag. Naniniwala ako na ang babaeng iyon ay matatalo sa lalong madaling panahon. Kailangan mong matuto mula sa akin upang magkaroon ka ng mas magandang paghatol. Tandaan na laging pumanig sa mga lalaki sa halip na sa mga babae. Si Son of Heaven ay nagagalit. Nagpretend siyang hindi narinig si Ching at nanatiling tahimik. Tamab, Son of Heaven, bakit hindi ka sumali sa huling laban? Kanino ka natalo? Kay Dollar. Patuloy na nagtanong si Ching, na tila wala sa kanyang isipan ang emosyon ni Son of Heaven. Paano ako matatalo sa taong iyon? Agad na malamig na sagot ni Son of Heaven. Sino ang natalo mo? Tanong ni Ching. Naramdaman ni Son of Heaven na nag-aapoy ang kanyang mukha. Natalo siya sa babae sa entablado, ngunit hindi ito oras upang sabihin kay Ching iyon. Alam ni Yuan na natalo si Son of Heaven kay Chin Zuan at halos napasigaw siya sa tawanan. Hinailan niya ang manggas ni Ching at nagtanong, nandito ka ba para makipag-usap o para manood ng laban? Mas masaya ang makipag-usap tungkol sa laban habang nanonood, sagot ni Ching. Masaya para sa iyo. Si Son of Heaven ay mukhang gustong magalit, naisip ni Yuan habang tinitingnan ang nakakunot na mukha ni Son of Heaven. Naiinis, nakaramdam si Son of Heaven ng kakaiba. Si Dollar ay patuloy na nagwawasiwas ng kanyang armas ng napakalakas na imposibleng magpatuloy siya ng ganito katagal. Maliban kung nag-practice din siya ng atomic fission. Bilang karagdagan kay Son of Heaven, naramdaman din ni Chin Zuan na may mali. Sa ganitong mataas na antas ng laban, kahit siya ay nagsisimula ng makaramdam ng kaunting pagod. Si Dollar, sa kabila ng lahat, ay tila walang pakialam at patuloy na umaatake gamit ang katana ng mabilis, na parang maaari niyang gawin ito ng walang hanggan, na nagbigay sa isip ni Chin Zuan ng kaunting pakiramdam ng kawalang kapangyarihan. Hindi ko maaring ipagpatuloy ito. Tiyak na nag-practice din siya ng ilang Hyper Geno art na nagpapalakas ng kanyang stamina. Baka ako pa ang mauubos na unang. Pinagpitagan ni Chin Zuan ang kanyang mga ngipin at iniiwasan ang isa pang atake. Kinuha niya ang kanyang dagger at 2 Beast Souls ang lumitaw sa hangin. Isang Beast Soul ang Mutant Golden Lion na palagi niyang ginagamit. Agad siyang nag-transform sa isang kahangahangang gintong leon. At ang isa pang Beast Soul ay isang bola ng asul na likido, na dumaloy sa leon at ginawang asul ang kanyang gintong katawan. Ang leon ay lumaki rin at mukhang mas nakakatakot. Iyon ay Sacred Blood Water Spirit. Talagang nakuha ni Chin Zuan ang kanyang Beast Soul. Nagulat si Son of Heaven sa kanyang nakita. Alam niya kung gaano kritikot ang isang Sacred Blood Water Spirit. Maaari itong makipag-isa sa ibang nilalang at gawing labis na malakas ang nilalang na iyon. Nagawa ni Chin Zuan ang huling atake sa Water Spirit nang siya ay nanghuhuli nito kasama si Son of Heaven, na hindi alam na nakuha niya ang Beast Soul. Mukhang ang Beast Soul ay may parehong kapangyarihan tulad ng nilalang na dating pag-aari nito. Sa tulong ng Water Spirit Beast Soul, ang Mutant Golden Lion ay naging mas malakas kaysa sa karaniwang mga nilalang na Sacred Blood. Kaya't kayang ipakita ni Chin Zuan ang buong lakas ng atomic fission. Nagulat si Son of Heaven. Ang lakas ni Chin Zuan ay talagang lumakas. Mukhang makakapasok siya sa top 3 ng mga chosen ngayong taon. Si Hansen ay talagang nakakaalam kay Chin Zuan.
Tumingin siya sa kanyang ekspresyon at alam niyang may mali. Bago niya tinawag ang Water Spirit Beast Soul, tinawag niya ang kanyang mga pakpak at lumipad ng mataas. Lahat ay nagulat, kasama na si Qin Zuan. Sino ang makakapaniwala na si Dollar na tila naglalakad patungo sa pagkawasak ay lumipad palayo sa sandaling nag-transform si Qin Zuan. Si Qin Zuan na nag-transform ay hindi alam kung ano ang gagawin. Ang dalawang Beast Souls ay tiyak na malakas. Kahit na si Dollar ay gumagamit ng isang Sacred Blood Shape-Shifting Beast Soul, kaya niyang talunin siya. Pinili niya ang sandali ng si Hansen ay gumagawa ng mga pinakamakapangyarihang atake upang mag-transform upang hindi siya makapag-disengage. Wala siyang Sacred Blood Wings, kaya't nais niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Ang hindi niya naisip ay si Dollar na humahabol sa kanya ay lumipad palayo na mas mabilis kaysa sa mga kuneho. Biglang nakaramdam si Qin Zuan ng labis na kahihiyan. Kahit gaano siya kalakas sa ngayon, hindi siya makalipad at bilang isang leon, hindi na siya makagamit ng armas, kaya't hindi siya makapag-throw ng anumang bagay kay Hansen. Kabanata 74. Lumipad sa ere, tinawag ni Hansen ang Mutant Sophist Spear at inihagis ito pababa kay Qin Zuan na parang isang mangingisda na gumagamit ng harpoon. Ang leon na naging anyo ni Qin Zuan ay nag-abot ng isang kuko at malakas na tumama sa sibat. Ang sibat na kasing kapal ng braso ay yumuko at tumalbog. Sa kabutihang palad, ang sibat ay sapat na matibay kaya't hindi ito nasira sa ilalim ng kuko niya. Kinuhang muli ni Hansen ang kanyang Mutant Sophist Spear at pinanood siya mula sa itaas, hindi na nagbabalak na umatake muli o bumaba. Bigla ang naintindihan ng lahat na sinusubukan ni Dollar na ubusin ang oras ng pagbabago ni Qin Zuan. Ang pagbabago ng Beast Souls ay nangangailangan ng maraming enerhiya. Kahit si Qin Zuan ay hindi makakaya na manatili ng ganoon katagal o masasaktan ang kanyang katawan. Ang kapal ng mukha. Tinatawag mo ba ang sarili mong lalaki? Ano ang alam mo? Ito ay taktika. Kung kaya rin niyang lumipad, edi sana. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa mga upuan. Ang ilan ay sumusuporta kay Dollar at ang ilan ay kay Qin Zuan. Hindi lang maabot ni Qin Zuan si Hansen. Mabilis niyang tinanggal ang shape-shifting Beast Soul. Ngunit sa sandaling gawin niya iyon, bumaba si Hansen at sinaksak ang kanyang katana sa kanya. Nakakaharap na si Qin Zuan ng maraming malalakas na kalaban, ngunit hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kalungkot sa sandaling ito. Kapag nag-transform siya, agad nalilipad si Hansen sa langit, kapag bumalik siya sa kanyang anyo, bababa si Hansen. Nagalit siya dahil hindi niya magamit ang kanyang sariling lakas. Haha, ang galing talaga ni Dollar. Nakikipaglaban siya na parang isang gerilya. Inaapi niya siya, halos umiyak na si Qin Zuan. Walang hiyang basura. Paano maaaring maging ganito kapangahas ang isang lalaki? Walang hiya, naniniwala si Hansen na hindi mahalaga kung paano siya mananalo basta't mananalo siya. Kung makakapasok siya sa paligsahan sa mga kampyon ng lahat ng mga shelter at makapasok sa top 10, makakatanggap siya ng isang Sacred Blood Beast Soul. Tiyak na gagawin niya ang kanyang makakaya para sa ganoong dahilan. Hindi inaasahan ni Qin Zuan na si Dollar ay bababa sa ganitong antas upang hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Ngayon ay masaya lamang siya na si Dollar ay hindi isang archer o mas magiging miserable siya. Dollar, ikaw ay isang marangal na lalaki. Nangahas ka bang makipaglaban sa akin ng harapan? Gusto ni Qin Zuan na hikayatin si Dollar na kumilos. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ni Hansen ang kanyang intensyon at sumagot, ikaw ay isang sundalo. Hindi mo ba naiintindihan na ang panalo lang ang mahalaga? Kahit nahayaan kitang manalo ngayon, paano kung makaharap mo ang mga kampyon ng ibang mga shelter na kayang lumipad? Inaasahan mo bang mahikayat mo silang iwanan din ang kanilang kakayahang lumipad? Huminto si Qin Zuan at ang mga taong nagsasabing walang hiya si Hansen ay nagbabari ng kanilang mga boses. Sa katunayan, dapat nilang naisip ito. Mayroong higit sa isang taong kayang lumipad sa mga chosen noon. Ang hindi kayang lumipad ay isang kahinaan ni Qin Zuan at kahit na manalo siya ngayon, maaaring piliin pa rin ng iba na samantalahin iyon sa hinaharap. Maraming mga taong sumusuporta kay Qin Zuan ang nanahimik. Ngumiti si Qin Zuan ng mapait. Sige, sumuko na ako. Hindi na natin kailangang magpatuloy. Alam ni Qin Zuan na mayroon siyang ganoong nakamamatay na kahinaan, ngunit hindi niya naisip na si Dollar ay magiging ganito kapangahas na gamitin iyon sa kanyang kalamangan. Ngayon na wala na siyang paraan para manalo, pinili niyang sumuko sa halip na manatili sa nakakahiyang laban na ito. Pinagsisisihan ngayon ni Qin Zuan na hindi siya nagsikap sa archery. O kaya sana ay gumamit siya ng Advanced Beast Soul Bow and Arrow para talunin si Dollar. Maaari mong kunin ang S-Class license ng Saint Hall sa Steel Armor Gang.
Sabi ni Chin Zuan at umalis sa martial ring na ginawa si Hansen na kampyon ng Steel Armor Shelter ngayong taon. Ang tagumpay ni Dollar ay napaka-kontrobersyal. Maraming tao ang nag-isip na hindi ito karapat-dapat. Ngunit hindi alintana ni Hansen ang kanyang reputasyon basta manalo siya ng Sacred Blood Beast Soul na ibinibigay sa mga Chosen. Umalis si Chin Zuan ng may magandang asal, ngunit inayos din niya si Hansen. Kung pupunta siya upang kunin ang S-Class license sa Steel Armor Gang, maaaring handa na siyang manmanan siya. Kilala na ni Hansen si Chin Zuan kaya hindi siya nang ahas na kunin ang lisensya sa ilalim ng kanyang ilong dahil alam niyang dapat ay medyo galit siya sa kanya. Opisyal nang natapos ang paligsahan sa Steel Armor Shelter. Ang top 100 ay nasa Martial Steel sa Martial Ring. Ang unang pangalan doon ay Dollar. Umaasa si Hansen na walang tatawag sa kanya ulit na Doll. Gayunpaman, marami pa rin ang nagawa nito. Lahat ng mga kampyon ng shelter ay magsisimulang makipagkompetensya sa loob ng 10 araw. Sa oras na iyon, makikita ng lahat sa unang God Sanctuary ang laban na magaganap sa Chosen Martial Ring. Ang top 10 na kalahok ay bawat isa ay makakatanggap ng isang random Sacred Blood Beast Soul at tatawaging mga Chosen. Kung ang isang tao ay naging chosen sa pangalawa o higit pang beses, hindi na siya bibigyan ng higit pang Sacred Blood Beast Souls, ngunit isang pag-upgrade sa kanyang Beast Soul na iginawad sa unang pagkakataon. Marami sa mga chosen ay papasok lamang sa entertainment industry at magiging isang bituin. Walang katapusang mga ahente at kumpanya ang susubukang kontratahin ang mga chosen gamit ang isang malaking halaga ng pera. Sa kasamaang palad, ang 10 chosen ay karaniwang parehong mga tao mula noong nakaraang taon. Ang mga bagong mukha ay magkakaroon lamang ng pagkakataon sa sandaling sila ay umunlad at pumunta sa Second God Sanctuary. Hindi interesado si Hansen sa entertainment industry, ngunit hindi siya mag-aaksaya ng pagsisikap sa pagkuha ng gantimpala ng isang Sacred Blood Beast Soul. Ayon sa alamat, bilang gantimpala sa mga chosen, ang isang tao ay minsang nakakuha ng isang Beast Soul na may anyong isang magandang babae. Isang mayamang tao ang nag-alok ng higit sa $1 bilyong at kahit isang interstellar warship para dito. Walang nakakaalam kung naganap ang deal, ngunit walang nakakita ulit sa Beast Soul na iyon. Dapat itong kinuha ng isang mayamang mahilig sa Beast Soul. Siyempre, gusto ni Hansen na makatanggap ng isang Beast Soul na may anyong isang magandang babae at yumaman ng biglaan. Ngunit kailangan muna niyang maging chosen. 10 araw na lang bago siya makipagkompetensya sa ibang mga kampyon. Wala na siyang oras para manggaso ng higit pang Geno points. Nagpasya si Hansen na gamitin ang oras upang sanayin ang sarili sa teleport station. Ang Gravity Trainer ay talagang isang kahangahangang training device na nakatulong ng malaki kay Hansen. Maaari niyang itulak ang kanyang sarili ng napakalayo sa isang maikling panahon sa loob nito at mas mahusay na masasanay ang Jad-Escan. Pagkatapos ay tatapusin niya ang mga training tasks na ibinigay niyang Manly at gagamitin ang natitirang oras upang maglaro ng Hand of God. Hindi sigurado si Hansen kung ano ang ibig sabihin ni Gambler na pass. Naisip niya na kailangan niyang tapusin ang lahat ng antas, ngunit ang ibig sabihin ni Gambler ay ang pagpasa lamang sa beginner level. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman ni Hansen ang matinding pagkadismaya dahil hindi pa rin niya kayang maipasa ang beginner level sa loob ng napakatagal na panahon. Ang larong ito ay napakahirap sa aking dexterity ng buong braso at sa aking kontrol ng mga kalamnan at buto. Kung gagamitin ko ang Jad-Escan kapag naglalaro ako, dapat kong mapabuti ang aking score ng malaki. Sinubukan niya ito, at ang kanyang mga marka ay talagang tumaas. Sa ika-6 na araw, nagawa niyang mag-level up sa unang pagkakataon. Nagagalit pa rin si Hansen sa katotohanang matagal siyang makapasa sa beginner level at kailangan pa niyang gamitin ang Jad-Escan. Gayunpaman, kung alam ni Gambler na nakapasa na si Hansen sa beginner level, magugulat siya ng husto. Kabanata 75. Dahil sa hindi pagkakaintindihan, patuloy na hinamon ni Hansen ang Evolver level ng Hand of God, ngunit kaunti lamang ang kanyang progreso kahit na ginagamit ang Jad-Escan. Kamakailan, nasiyahan siyang Manly sa performance ni Hansen. Natapos niya ang lahat ng mga gawain na ibinigay niya at ang data ng Gravity Trainer ay naging normal na muli. Inisip niya na ito ay dahil tumigil na si Hansen sa pagsasamantala sa loophole, ngunit hindi niya alam na sa katunayan, pinataas niya ang kahirapan para magmukhang normal ang kanyang resulta. Halos 18 gabi na at si Hansen na lamang ang natira sa gym, naglalaro ng Hand of God. Natuklasan niyang ang laro ay tila dinisenyo para sa kanya. Mula nang magsimula siyang mag-practice ng Jad-Escan, nakakuha siya ng pambihirang kontrol sa kanyang mga buto at kalamnan, at naging mas flexible siya.
Ang larong ito ay makakatulong upang mapabuti ang kanyang reflexes at agility, na napakahalaga para sa kanyang pag-unlad sa sleeve blade at iba pang kasanayan na nangangailangan ng mahusay na kamay. Si Shinzuan ay nag-teleport mula sa God Sanctuary upang hanapin siyang Manly na sa pagkakataong iyon ay wala sa teleport station. Habang dumadaan sa gym, nakita ni Shinzuan na nakaon pa ang ilaw at alam niyang may tao pang naroon. Sa kanyang pag-uusisa, sumilip siya at nakita si Hansen na naglalaro ng Hand of God. Nakaramdam si Shinzuan ng nostalgia dahil madalas niyang nilalaro ang larong ito noong siya ay nasa military school at naglaan siya ng maraming pagsisikap dito. Bagaman ang mga autonomous vehicles ay matagal nang naging pangunahing uso sa Alliance, kinakailangan pa rin ang manual control kapag gumagamit ng Warframe. Sa isang interstellar war, ang mga Warframe ay mahalaga dahil hindi kapaki-pakinabang na sirain ang isang planeta gamit ang mga sandatang mass destruction. Ang Warframe, bilang isang individual na tool sa labanan, ay may mahalagang papel sa mga digmaan sa mga panahong ito. Lahat ng mga military school ay nagtutrain sa kanilang mga estudyante na gumamit ng Warframes, na isa sa mga pangunahing kasanayan ng isang sundalo. Ang Hand of God ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang bilis at kontrol na may kinalaman sa operasyon ng Warframe. Naramdaman ni Shinzuan na dapat niyang ituro kay Hansen ang ilang mga trick ng laro. Bilang siya ay napili niya, gusto niyang maging mas mahusay ito. Tingnan natin kung paano ka umuusad. Lumapit si Shinzuan kay Hansen at maingat na nanood. Kanina ay medyo malayo siya sa kanya kaya ang nakita lamang niya ay patuloy na pagkatalo nito, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang turuan siya. Ngunit nang lumapit si Shinzuan, bigla siyang nakaramdam na ang mga holographic spots ay nawawala ng napakabilis, dahilan kung bakit siya ay patuloy na nagkakamali. Anong antas ang pinili niya? Sinuri ni Shinzuan ang data sa screen. Evolver 3. Hindi niya mapigil ang kumunat ang kanyang noo. Akala niya ay masyadong ambisyoso si Hansen. Ang Evolver level ay idinisenyo para sa mga Evolver, gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan. Ang mga hindi pa nag-evolve ay maaaring paminsan-minsan ay makapasa sa Evolver level, ngunit ito ay napakabihira. Kahit para kay Shinzuan na may kasalukuyang kakayahan, paminsan-minsan ay nagagawa lamang niyang makapasa sa Evolver 2, na talagang kahanga-hanga para sa isang hindi pa nag-evolve. Pagkatapos ng lahat, ang mga hindi nag-evolve ay hindi ang mga target na manlalaro dito. Ngunit si Hansen ay humahamon sa Evolver 3. At masyado na siyang nagtataas ng kanyang layunin. Ang sobrang ambisyon ay nagdadala sa iyo sa wala, naisip niya, habang hindi siya nakikialam kay Hansen kundi pinapanood siyang nagsisimula muli at muli. Nais niyang turuan siya ng leksyon kapag pinili niyang sumuko. Matapos ang ilang sandali ng panunood, naging seryoso si Shinzuan, pagkatapos ay nagulat, at sa huli ay nagulat pa. Si Hansen ay patuloy na nabibigo. Ngunit sa prosesong ito, unti-unting bumababa ang kanyang pagkakamali at umuunlad sa isang nakakagulat na rate. Bilang isang tao na naglaan ng pagsisikap sa larong ito, alam ni Shinzuan na sa sandaling naabot mo ang iyong limitasyon sa laro, halos hindi ka na makakapagpabuti muli kahit na sa loob ng maraming buwan ng pagsusumikap. Ang isang limitasyon ay limitasyon. At walang pagsasanay ang makakapagtaas sa iyo sa iyong limitasyon. Maliban na lamang kung ang iyong lakas ay umunlad ng makabuluhan, walang ehersisyo ang makakapagtaas sa iyong score. Ang layunin ng paglalaro ng Hand of God ay upang ipakita ang iyong potensyal. Ngunit hindi mo maipapabuti ang iyong potensyal sa pamamagitan ng patuloy na paglalaro ng laro. Ngayon ang pag-unlad ni Hansen ay maaaring mangahulugan ng isang bagay, ang Evolver 3 ay hindi pa ang kanyang limitasyon. Iyon ang dahilan kung bakit kaya pa niyang bawasan ang kanyang mga pagkakamali at maging mas mahusay. Ang Evolver 3 ay hindi ang kanyang limitasyon. Ganito ba kalaki ang kanyang talento sa larangang ito? Nakita ni Shinzuan ang mga magagandang bagay sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na magiging kasinggaling siya sa larong ito. Noong siya ay nasa military school, ang kampyon ng Liga ng Military Academy ay nakakapasok lamang sa Evolver 3. At ang lalaking iyon ay nasa top 10 sa contest ng Warframe ng Liga. Kilala siya sa kanyang bilis at katumpakan, at mayroon pa siyang palayaw na Lightning Hand. Naabot ni Hansen ang parehong antas ng walang propesyonal na pagsasanay, na siyang dahilan kung bakit siya ay nagulat. Maaari ba niyang makapasa sa Evolver 3? Nakatayo si Shinzuan sa tabi, pinapanood si Hansen na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi namamalayan ni Hansen ang pagdating ni Shinzuan. Ngayon, ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa pagtama sa mga spots na lumalabas saan man. Buong pusong ginagamit ang Jadescan. Mas mabilis, kaya kung maging mas mabilis. Patuloy na pinapanday ni Hansen ang kanyang mga braso na may mabilis at kakaibang galaw, na parang mga ahas na lumiliko paminsan-minsan.
Gamit ang lahat ng kalamnan sa kanyang mga daliri at braso, patuloy niyang tinitira ang lahat ng spots na lumalabas mula sa kawalan. Matapos makumplito ang Evolver 2, nakaranas si Hansen ng walang katapusang pagkatalo na umaangkop sa hirap ng Evolver 3. Parang naging mas madali na para sa kanya ang magpatuloy at nagsimula na siyang makaramdam na tiyak na makakapasa na siya sa pagkakataong ito. Kabanata 76. Naramdaman ni Chin Zuan ang hirap na halos tumigil siya sa paghinga nang makita ang mga kamay ni Hansen na sumasayaw ng mabilis. Sa kalagitnaan ng Evolver 3, wala pang pagkakamali si Hansen. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng napakabilis na minsan ang tanging nakikita niya ay ang mga after image, na labis na nagpasabik sa kanya. Bagaman hindi pa natatapos ang pagsusulit, nakapagpasya na si Chin Zuan na may kakayahan si Hansen na makapasa sa Evolver 3. Batay sa kanyang nakikita, hindi lang siya swerte, kundi tuloy-tuloy ang kanyang pag-unlad. Evolver 3. Ito ay Evolver 3. Biglang natuwa si Chin Zuan sa kanyang sarili. Siya ang nakadiscover kay Hansen at nagpilit na sumali ito sa kanyang squad. Ang potensyal na kanyang ipinapakita ay nagpapatunay na napakawizi ng kanyang desisyon. Isang hindi pa nag-evolve na kayang makumplito ang Evolver 3 sa Hand of God ay malamang na maging hindi matatalo sa lahat ng mga hindi pa nag-evolve kapag natutunan niya kung paano gumamit ng Warframe. Ang ganitong kakayahan ay tila nasasayang para sa isang sniper o archer. Nag-alinlangan si Chin Zuan sa sandaling iyon dahil mas magiging magaling siya bilang operator ng Warframe sa isang bukas na labanan kaysa sa isang sniper sa dilim. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa maingat na karakter ni Hansen, agad na binitiwan ni Chin Zuan ang ideyang iyon dahil hindi siya angkop para sa malapit na labanan. Ngunit ang pagtuklas na ito ay nagpasaya pa rin kay Chin Zuan dahil si Hansen ang pinakamahusay na kandidato upang patakbuhin ang isang Warframe na nilagyan ng maraming long-range shooting weapons. Ding! Isang matinis na tunog ang pumutol sa mga iniisip ni Chin Zuan. Ito ang tono ng pagpasok ni Hansen sa Evolver 3. Hindi na siya nagulat dahil inaasahan niyang hindi ito ang kanyang limitasyon. Ngunit siya ay mas naniniwala na ang mga pambihirang potensyal ni Hansen ay nagbigay sa kanya ng mas matibay na desisyon tungkol sa isang bagay. Ang taong ito ay akin, sabik na naisip ni Chin Zuan habang muling nagsimula si Hansen sa paglaro ng Evolver 3. Kahit si Chin Zuan mismo ay hindi makapaniwala na magkakaroon siya ng napakataas na pag-asa sa taong ito na nagkamali sa kanya bilang isang nilalang at sinaksak siya sa kanyang puwit sa kanilang unang pagkikita. Evolver 3, kung nakakuha siya ng higit pang Geno points at naging isang Evolver, gaano siya kalakas? Medyo nasasabik si Chin Zuan. Tahimik siyang nanood kay Hansen na nag-e-ensayo ng mahabang panahon bago siya umalis sa gym. Siguro maaari kong itaas ang pamantayan para sa kanya, naisip ni Chin Zuan na may ngiti na magpapasindek kay Hansen. Mabilis na lumipas ang 10 araw. Si Hansen ay na-stock at hindi makapasa sa Evolver 4 sa ganitong maiikli na panahon. Mayroong 10 yugto sa bawat antas at ang performance ni Hansen ay talagang pambihira para sa isang hindi pa nag-evolve. Ang pagsasanay ng Hand of God ay hindi lamang nakinabang sa kanyang sleeve blade skills, kundi nakatulong din ito sa kanyang bilis ng Blade Storm dahil ang kanyang pag-unlad ay komprehensibo. Sa wakas ay dumating na ang paligsahan ng lahat ng mga kampyon. Kailangan kong makapasok sa top 10. Maraming impormasyon mula sa mga nakaraang taon ang nabasa ni Hansen at nararamdaman niyang may magandang pagkakataon siya. Hindi ito nangangahulugang hindi siya matatalo. Ngayong taon, ilang makapangyarihang chosen ang pumunta sa Second God Sanctuary na nangangahulugang mas kakaunti ang kanyang kakumpetensya. Matagal na pinag-aralan ni Hansen ang kanyang mga potensyal na kakumpetensya at natagpuan na ang kanyang pinakamalaking kalaban ay malamang na sina Tang Shenleo at Lin Feng. Si Tang ay naging chosen ng ilang beses. Siya ang pang-5 noong nakaraang taon at 3 sa 4 na nakatataas sa kanya ay pumunta na sa Second God Sanctuary ngayong taon. Ang tanging hindi pumunta ay si Lin Feng, na katulad ng pangalan ng kaibigan ni Hansen na si Lin Beifeng. Si Lin Feng ay pangalawang pwesto noong nakaraang taon. Walang duda na ang dalawang lalaking ito ang magiging mahirap na kalaban ngayong taon. Tiningnan niya ang mga description mula sa maraming tao na nanood sa nakaraang paligsahan at talagang nakita niyang malalakas ang dalawa. Mahuhusay na kasanayan sa laban, maraming advanced beast souls kasama ang mga sacred blood beast souls na iginawad sa kanila sa nakaraang pagkakataon, pati na rin ang kanilang pag-unlad sa taong ito, lahat ito ay nangangahulugang hindi sila dapat maliitin. Nakilala ni Hansen si Tang Shenleo noon. Kahit na natalo niya si Tang sa laro, ito ay dahil lamang sa kanyang reflexes at prejudgment. Sa isang tunay na laban, kailangan niya ng higit pa upang manalo at ang mga beast souls lamang ni Tang ay sapat na problema. Bakit hindi pumunta ang dalawang lalaking ito sa Second God Sanctuary?
Mas lalo pang nag-alala si Hansen matapos basahin ang description. Kahit gaano pa sila kagaling makipaglaban, ang mga Beast Souls na mayroon sila ay sapat na nakakatakot. Sana hindi ko sila makasalubong masyadong maaga, o malamang na mahihirapan ako kahit na manalo, na magiging disadvantage sa susunod na mga laban, naisip ni Hansen. Makakakuha siya ng isang Sacred Blood Beast Soul hanggat makapasok siya sa top 10, at ang Beast Soul ay ibinibigay ng random. Kaya't hindi iniisip ni Hansen ang pangunang pwesto, kundi mas magiging masaya siya hanggat isa siya sa mga chosen. Habang iniisip ni Hansen ang lahat ng uri ng mga posibilidad, narinig niya ang kanyang comlink at nakita ang isang kakaibang numero dito. Nagmumukha si Hansen na naguguluhan. Hindi siya sigurado kung sino iyon at nag-atubiling sumagot sa tawag. Sa labas ng inaasahan ni Hansen, lumitaw sa holographic image si Tang Shenleo. Surprise! Tumawa si Tang. Talagang ganon. Anong meron? Tanong ni Hansen. Kailangan ko ng pabor mula sa iyo, sabi ni Tang. Sabihin mo na, isa lamang akong nobody at maaaring hindi kita matulungan, sabi ni Hansen na may ngiti. Sigurado akong kaya mo. Kailangan talaga ikaw. Pero huwag mag-alala, maaari mong ipandilan ang iyong presyo, sabi ni Tang Shenleo. Ano bang pabor ang kailangan mo? Nag-aalangan si Hansen. Pag-usapan natin ito ng personal. Nasa bahay ka ba ngayon? Sasanduhan kita, nagmamadaling sabi ni Tang. Walang kailangan. Sabihin mo ang lugar at pupunta ako para makita ka. Nakaramdam si Hansen ng kakaiba. Bukas ay simula ng paligsahan. Ano ang ginagawa ni Tang sa paghahanap kay Hansen sa halip na maghanda para sa kanyang sarili? May kinalaman ba ito sa paligsahan? Hinala ni Hansen at naramdaman na kinakailangan niyang alamin kung ano ang balak ni Tang. Kabanata 77. Nang dumating si Hansen sa lugar na sinabi ni Tang Shenleo, nakita niyang naroon din si Fang Jingqi. Inakay siya ni Tang papunta sa sala. Pagpasok sa sala, nakita ni Hansen na nakaupo sa sofa ang isang batang lalaki, na napakatahimik at hindi nagsalita nang makita siyang pumasok. Tang, anong kailangan mo sa akin? Diretsong tanong ni Hansen. Bro, tingnan mo ito muna. Sa halip na sagutin ang tanong ni Hansen, nag-play si Tang ng isang video. Ang eksena ay kinunan sa isang martial ring. Isang lalaki sa combat suit ang napaligiran ng isang grupo ng mga taong nakasuot ng maskara. Sa oras na makita ni Hansen ang lalaki, natarante siya, kahit na ito ay sa pamamagitan lamang ng holographic image. Nagsimula ang video. Sa ilalim ng pagkakasage, nagsimula ang lalaki ng isang kahangahangang palabas ng pagpatay. Isang pagpaslang. Sa loob ng 1 minuto at 20 segundo, ang lalaki sa combat suit ay walang dalang kahit ano kundi isang dagger. Napatay niya ang kabuoang 34 na tao, bawat isa sa isang saksak. Walang nakaligtas, at walang nakatayo muli pagkatapos matamaan ng kanyang atake. Ang lalaki ay tila kamatayan mismo, basta't kumukuha ng mga buhay ng walang pag-aalala. Ang taong ito ay parang ikaw, pagkatapos ipakita ang video, tumingin si Tang kay Hansen at sinabi. Hindi ako iyon, tahimik na sagot ni Hansen. Siyempre, hindi ikaw iyon, pero pareho ang estilo ng laban. Bago ka umatake, walang babala o senyales. Pero ang atake mismo ay mabilis at malupit na may perpektong timing. Pareho kayong mga assassin, conclusion ni Tang. Bagaman hindi pa nakikipaglaban si Tang kay Hansen, siya ay isang mahusay na mandirigma at maraming bagay ang natuklasan niya nang naglalaro sila ng drinking game kasama si Hansen. Kaya, nagtanong si Hansen, nakakunot ang kanyang noo. Ang taong ito ay tinatawag na Yi Dongmo, apo ng Senator Yi na demigod. Siya ang kampyon ng Tsar Shelter ngayong taon. Sa ibang salita, isa siya sa mga kakompetensya ko, ipinaliwanag ni Tang. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Pugutan siya para hindi siya makalahok sa paligsahan. Pasensya na, pero wala akong ganitong kakayahan, ipinatong ni Hansen ang kanyang mga kamay. Siyempre hindi, apo siya ng Senator Yi. Kahit kami ay hindi madaling makalapit sa kanya, lalo na ikaw. Hindi namin siya kayang ipatamba. Sa Alliance, saan man siya magpunta, palagi siyang may mahigpit na seguridad, sabi ni Tang. Inimbitahan ka naming nandito dahil gusto naming gayahin ang mga taktika ni Dongmo at makipag-sparring sa amin. Sa totoo lang, wala akong tiwala na mablock ang kanyang kakaibang mga atake at makakatulong ka sa amin na masanay sa kanyang estilo. Anong makukuha ko dito? Hindi tumanggi si Hansen. Nag-isip si Tang, kumilos ang kanyang mga labi ngunit hindi nagsalita. Basically ay hinihiling nila kay Hansen na turuan silang talunin ang kanyang sarili, kaya't napakahirap ay pandilan ang presyo.
Kung si Hansen ay isang mahalagang tao, hindi na sila magtatanong dahil maaari itong ituring na provocative. Susubukan namin gawin ang lahat ng aming makakaya upang ayusin ang anumang ipapangalan mo, sabi ni Fang Jingqi. Isang S-Class license ng St. Hall, tumigil si Hansen at sinabi. Deal. Tumugon si Tang ng napakabilis na para bang baka masyado siyang maliit ang hiniling, marahil dapat ay 2 S-Class licenses ang sinabi niya. Ngunit palaging positibo si Hansen. Isang S-Class license ay isang magandang presyo na, at ang hinihiling nila sa kanya na gawin ay makakatulong din sa kanya dahil si Yi Dongmo ay maaaring maging kalaban din niya. May kailangan akong sabihin bago tayo magsimula. Ang aking mga kasanayan ay mas mababa kaysa kay Yi. Kahit na mapagtagumpayan mo ang aking mga atake, maaari ka pa ring masaksak niya, sabi ni Hansen. Alam ko, narito ang ilang mga video ng kanyang laban. Panoorin mong mabuti at pagkatapos ay magsisimula tayo. Wala na tayong oras at umaasa tayong ang aming unang kalaban ay hindi siya upang magkaroon tayo ng mas maraming oras para mag-practice. Umupo si Tang sa sofa at sumali si Lin Feng, iniwan si Hansen upang manood ng mga video mag-isa. Si Hansen ay nanood ng isa-isa sa mga video. Wala ni isa sa mga video ang kinunan ng opisyal. Naramdaman ni Hansen na sulit ang pagbisita na ito dahil kung makaharap siya si Yi Dongmo nang hindi alam ang kanyang estilo, maaaring mapatay siya sa laban. Talagang pareho sila ng estilo. Ang pagkakaiba ay si Hansen ay bumuo ng estilo para sa kanyang sarili, habang si Yi ay malinaw na may mahusay na mentor. Iyon ang dahilan kung bakit mas magaling ang mga kasanayan ni Yi. Mukhang mayroon din siyang mas mahusay na fitness level kaysa kay Hansen. Tungkol sa Beast Souls, sigurado si Hansen na mas magaganda ang mga ito kaysa sa kanya. Bilang apo ng isang demigod at senador, tiyak na makakakuha ang kanyang lolo ng magagandang bagay kahit saang shelter siya naruroon. Bagaman limitado ang oras, walang sinuman sa kanila na nagmamadali kay Hansen. Pinayagan nila si Hansen na paulit-ulit na manood ng mga footage. Minsan, muling pinapanood ni Hansen ang ilang detalye ng ilang beses. Maraming itinuro sa kanya si Yi sa pamamagitan ng mga video na ito na mas mahalaga kay Hansen kaysa sa isang S-Class license. Sa loob lamang ng hindi hihigit sa 4 na oras, naramdaman ni Hansen na parang nagkaroon siya ng revolusyonaryong pagbabago. Gayunpaman, pagkatapos ng buong pag-unawa sa estilo ng pakikipaglaban ni Yi, nagulat si Hansen na kahit gaano pa man nakakatakot ang mga atake ni Yi, may mga banayad na depekto sa kanyang estilo. At tanging ang mga talagang nakakaintindi ng estilong ito ang makakapansin sa mga depektong ito. Nagmamadali si Tang at nais sanang makialam kay Hansen, ngunit pinigilan siya ni Lin Feng, ang tahimik na lalaki. Nang magtapos si Hansen sa panunood ng mga video, nag-umaga na. Magsimula na tayo, tumayo si Hansen at sinabi. Well, tingnan natin kung gaano kakagaling sa pagkopya kay Yi. Dinala ni Tang si Hansen sa isang combat room sa villa. Kinuha ni Hansen ang isang dagger na kapareho ng dagger ni Yi. Ang talam nito ay hindi nakasapin at ang talam ay maaaring bawiin, kaya't walang sino man ang masasaktan. Ang paraan ng pakikipaglaban ni Yi Dongmo at Hansen ay nangangailangan ng kanilang pinakamahusay sa bawat atake. Kung tunay na mga armas ang ginamit, natatakot si Tang na masaktan siya ni Hansen. Magsimula na tayo. Mahigpit na pinanood ni Tang si Hansen at hindi siya umuurong. Nais nilang magsanay kung paano harapin ang mga atake ni Yi matapos siyang lapitan. Kabanata 78. Lumapit si Hansen kay Tang, hawak ang dagger ng baligtad, isang paraan na natutunan niya mula kay Yi. Dahil 2 talampakan ang layo mula kay Tang, bigla niyang ginamit ang dagger at sinaksak ito sa kanya mula sa isang hindi inaasahang anggulo. Nabigla si Fang Jingqi, at ang mata ng tahimik na lalaki ay nagniningning. Si Tang ay nabahira ng malamig na pawis at huli na upang ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang broadsword. Bigla siyang lumihis ngunit nasaksak pa rin sa baywang. #T. Ang atake mo ay hindi gaanong naiiba sa kanya, sabi ni Tang habang nakatingin kay Hansen. Tumingin si Fang Jingqi kay Hansen na may kakaibang tingin at ang mga mata ng tahimik na lalaki ay nahulog din sa mga kamay ni Hansen. Nagulat din si Hansen. Nagpractice siya ng Jade-esque ng masigasig sa mga nakaraang araw. At ang pagsasanay sa Hand of God ay nakatulong din sa kanyang bilis. Bilang karagdagan, kakalipas lamang niyang nakita ang estilo ng pakikipaglaban ni Yi at nagkaroon ng ilang bagong pananaw. Ngayon ang kanyang atake ay napakalakas na hindi siya makapaniwala dito. Haha, mahal ng Diyos ako. Sa iyong pakikipag-sparring, hindi magiging malaking problema si Yi, malakas na tumawa si Tang. Sa loob ng isang buong gabi, walang natulog, ngunit si Tang lamang ang nagpractice kasama si Hansen.
Hindi nagparehistro si Fang Jingqi sa paligsahan at ang tahimik na lalaki ay nanood lamang at walang balak na sumali sa kanila. Matapos mag-practice ng isang gabi, hindi maiiwasan ni Tang ang dagger ni Hansen basta't nasa loob siya ng isang talampakan mula sa kanya. Hindi nakabuo si Tang ng paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili, habang si Hansen ay lalong umuunlad. #T. Sumuko na ako. Walang paraan upang ipagtanggol ang iyong mga atake. Baka ako'y mapahamak, sabi ni Tang na may lungkot, habang nakikita niyang malapit na ang oras para pumunta sa God's Sanctuary para sa paligsahan at walang kabuluhan ang pagpapatuloy. Ngayon ay kaya mo nang harapin si, biglang sinabi ni Lin Feng, ang tahimik na lalaki na nanunood. Lin, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tang, umupo ng tuwid at nakatingin kay Lin Feng. Si Idam mo ay hindi kasing galing niya. Hindi mo maiiwasan ang kanyang mga atake, ngunit kay Yi, maaari mong iwasan ang mga saksak sa mga nakamamatay na bahagi. Kung hindi masyadong masama ang iyong kapalaran at makatagpo si Yi sa loob ng ilang araw sa halip na ngayon, maaari mong harapin ang mga atake ni Yi sa napakaliit na halaga. Sa narinig na ito mula kay Lin Feng, tumingin si Tang at Fang kay Hansen, naguguluhan. Siyempre, kilala nila si Lin Feng at nagulat sila na nagsalita siya ng ganito ng mataas tungkol kay Hansen na sinabing hindi kasing galing ni Yi Dongmo. Ang background ni Hansen ay mas mababa kumpara kay Yi at malamang na mas matanda rin si Yi, ngunit sinabi ni Lin Feng na hindi kasing galing ni Yi Dongmo si Hansen. Kung ang pahayag ay mula sa ibang tao, tiyak na tatanggi sila, ngunit alam nila si Lin Feng at hindi siya nagkakamali. Noong nakaraang taon, ang tanging dahilan kung bakit hindi siya ang unang pwesto ay dahil hindi niya nabasag ang bottleneck sa kanyang Hyper Geno Art at pumasok siya sa God's Sanctuary ng 2 taon na mas maaga kaysa sa kanyang kalaban. Walang dahilan upang tingnan siya sa ganyang paraan. Sinasabi ko lang na ang kanyang estilo ay mas mahusay kaysa kay Yi Dongmo, ngunit ang kanyang fitness ay mas mababa kumpara kay Yi, syempre. Ngumiti si Lin Feng, at iniabot ang kamay kay Hansen. Ako si Lin Feng. Masaya akong makilala ka. Ikaw ay isang kawili-wiling tao. Hansen ador. Isang kasiyahan, sagot ni Hansen habang niyayakap ang kamay, may ngiti. Well, huli na. Maligo tayo at mag-teleport. Pinutol ni Tang ang ugnayan ng mata sa pagitan ni Hansen at Lin Feng. Tumalikod siya at tinanong si Hansen, mayroon bang teleport device dito? Gusto mong sumama sa amin? Wala, hindi ako nagparehistro kaya hindi ako pupunta, tumanggi si Hansen at umalis. Habang pinapanood si Hansen na umalis ng villa, nagtanong si Tang kay Lin Feng, talaga bang ganun siya kagaling? Mas magaling siya kaysa sa akala mo. Kung siya ay may parehong background kay Yi, magiging 100 beses siyang mas kahanga-hanga kaysa sa huli. Nauunawaan niya ang esensya ng pagpatay, habang si Yi ay mayroon lamang ilang kasanayan. Ang kanyang pag-unlad ay limitado ng kanyang background ngunit magiging kilala siya sa loob ng ilang taon, komento ni Lin Feng. Napakataas na papuri mula kay Lin. Tila siya ay talagang isang bagay, sabi ni Fang Jingqi. Sa loob ng ilang taon, mauunahan ba siya ikaw? Nagtanong si Tang na interesado. Sa unang God's Sanctuary, ako ay hindi matatalo, sagot ni Lin Feng nang walang pag-aalala, na naglalabas ng tiwala. Sa pagkakataong ito, nakakuha si Hansen ng maraming bagay. Hindi lamang siya nakakuha ng S-Class license mula kay Tang, kundi pinahusay din ang kanyang mga kalamangan sa sneak attacks. Tulad ng sinabi ni Lin Feng, ang kanyang mga atake ay mas mapanganib kaysa kay Yi. Ngunit kahit gaano pa man kalakas ang kanyang mga atake, kailangan muna niyang makalapit sa kanyang kalaban, na hindi madali. Sa pagsasanay, nagsimula siya mula sa lapit kay Tang na hindi kailanman papayag na makalapit siya sa kanya sa isang tunay na laban. Pagkatapos ng lahat, ang sining ng pagpatay ay mas mainam na gamitin sa dilim. Si Yi ay nagpractice ng isang uri ng footwork na nagpapahintulot sa kanya na madaling makalapit sa iba kahit mula sa harapan, ngunit si Hansen ay hindi kailanman natutunan ito kaya't mahirap para sa kanya na makalapit. Ang footwork na iyon ay isang Hyper Geno Art din at kinabibilangan ng mga espesyal na teknika. Hindi magaling si Hansen sa footwork at hindi siya makakopya mula sa panunood ng mga video. Kahit nasubukan niya, hindi niya makukuha ang esensya nito. Sa makatuwid, mahalaga na matutunan niya ang kanyang sariling footwork. Siguro dapat kong isaalang-alang ang paggamit nito sa aking footwork. Pinigan ni Hansen ang S-Class license sa kanyang bulsa. Ngunit ngayon ay wala na siyang oras para doon, ang pagsasanay ng isang bagong Hyper Geno Art ay nangangailangan ng oras. Pumunta si Hansen sa teleport station, pumasok sa God's Sanctuary, nagbihis bilang dollar at pumasok sa Martial Ring. Sa gitna ng Martial Ring ay nakatayo ang isang higanting Sacred Steel na 100 beses na mas maganda kaysa sa Martial Steel.
Sa ilalim ng mga mata ng mga tao mula sa Steel Armor Shelter, nagmarcha si Hansen papunta sa Sacred Steel at na-teleport sa isang malaking martial ring, Chosen Martial Ring. Sa lahat ng mga shelter ng God Sanctuary, may katulad na Sacred Steel kung saan nakaproject ang imahe ng Chosen Martial Ring. Sa mga sandaling ito, ang mga kampyon mula sa lahat ng mga shelter ay pumapasok sa Chosen Martial Ring mula sa Sacred Steel. Kabanata 79. Nang pumasok si Hansen sa Chosen Martial Ring, agad niyang naisip kung gaano kalaki ang populasyon ng Alliance at gaano kalaki ang First God Sanctuary. Bawat shelter ay may humigit kumulang 100,000 tao tulad ng Steel Armor Shelter. At ang bawat isa sa Chosen Martial Ring ngayon ay mga kampyon ng kanilang sariling shelter. Halos puno ang mga upuan ng hindi bababa sa 100,000 na kampyon na nangangahulugang may hindi bababa sa 100,000 shelters sa First God Sanctuary. Isang nakakabaliw na bilang talaga. Matapos pumasok ang mga tao sa interstellar era, nakakuha sila ng maraming mga planetoid na maaaring tirahan at umunlad. Ngayon, napakalaki na ng lahing tao na tanging ang mga Shire ang makakapagkompetensya. Sa mga kampyon ng lahat ng shelters, si Dollar ang pinakasikat, bukod sa mga chosen mula sa nakaraang taon. Ang video ng laban ni Dollar laban sa Golden Horn Shire ay naging viral kaya't lahat ng mainstream media ay nag-cover dito, kaya't si Dollar ay naging pamilyar na pangalan sa Alliance. Maraming tao ang mausisan na nakatingin kay Hansen na nagtataka kung paano talaga si Dollar. Ngunit ito ay kadalasang simpleng pag-usisa. Lahat sila ay napanood ang video na nagtatampok kay Hansen. Bagaman kahanga-hanga ang kwento, hindi talaga ipinakita ni Dollar ang kanyang lakas sa oras na iyon. Ang kanyang mga Sacred Blood Beast Souls ay magaganda ngunit siya mismo ay hindi gaanong kahanga-hanga. Si Hansen noon ay talagang napakalayo sa mga kampyon ng lahat ng shelters. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay isa sa 100,000 na may mahusay na pisikal na anyo at advanced Beast Souls. Hindi pa matagal mula nang nakipaglaban si Hansen sa Shire, kaya't walang naniwala na nakagawa siya ng maraming pag-unlad. Kadalasan ay nagtataka lamang sila tungkol sa kanya at hindi siya itinuturing na isang matinding kalaban. Nang isara ang channel papunta sa Chosen Martial Ring, sa wakas ay lumitaw ang listahan ng laban sa Sacred Steel. Ang mga pangalan sa listahan ay ang mga pangalan ng mga kampyon na naiwan sa Martial Steel. Mabilis na hinanap ni Hansen ang salitang "dollar" at natagpuan ito sa lalong madaling panahon. Ang salitang iyon ay tila lumutang sa kanya at ang iba ay natagpuan din ang kanilang mga pangalan. Sa paligsahan sa pagitan ng mga kampyon, isang one-on-one na modelo ang ginamit at ang mananalo sa dalawa ay makakapagpatuloy sa susunod na round, kaya't ang listahan ay parang pyramid. Nakaramdam si Hansen ng ginhawa nang makita na parehong malayo sa kanya sina Tang Shenleo at Lin Feng at walang pagkakataon na magkikita sila bago ang top 10. Muli niyang sinuri ang listahan at may isa pang pangalan ang nahuli ang kanyang mata. Yi Dongmo, ginamit niya ang kanyang tunay na pangalan. Nakita ni Hansen ang pangalang Yi Dongmo at sinundan ang kanyang landas. Bigla siyang nataranta. Kung si Yi at siya ay parehong mananalo sa kanilang mga laban, maglalaban sila para sa pagkakataong maging chosen. Kaya't upang makakuha si Hansen ng Sacred Blood Beast Soul, kailangan niyang talunin si Yi. Natakot si Tang kay Yi, habang ako ang nakasalubong niya. Yi Dongmo, malas mo. Kung hindi dumating si Tang sa akin, baka matalo kita. Pero ngayon iba na. Siguro ako ang napili, masayang naisip ni Hansen. Marahil ang iba ay matatakot kay Yi, ngunit kumpiyansa siyang kaya niyang talunin si Yi matapos mapanood ang mga video. Ang Chosen Martial Ring ay nahahati sa 1,000 yugto na nakasalansan sa isa't isa. Bawat beses ay may 1,000 pares na maaaring makipaglaban ng sabay-sabay. Si Hansen ay nasa isang huling laban kaya't nagpasya siyang manood ng iba pang mga laban muna, lalo na ang laban ni Yi. Kailangan niyang malaman kung gaano na siya kahusay kumpara sa kanyang performance sa mga video. Ang laban ni Yi Dongmo sa round na ito ay medyo huli rin. Napanood ni Hansen ang ilang mga laban at nagulat siya dahil walang sino man ang dapat maliitin sa paligsahan na ito. Napanood din niya ang unang laban ni Tang Shenleo. Walang laban ang kanyang kalaban sa ilalim ng mabangis na kasanayan sa broadsword. Matapos mag-transform si Tang, halos walang laban ang kanyang kalaban. Ang mga teknik at lakas ni Tang ay kapansin-pansin sa paligsahan. Si Lin Feng, na mas interesado si Hansen, ay nanalo rin sa kanyang laban, habang hindi talaga naintindihan ni Hansen kung paano siya nanalo. Ang kanyang kalaban ay isang nobody, ngunit nanalo si Lin Feng sa isang makitid na margin. Maaari pang isipin ni Hansen na sa mga ulat kinabukasan, ilalarawan ang kalaban ni Lin Feng bilang may magandang ngunit kapansin-pansing pagkatalo.
Ngunit sa isang dahilan, mas naramdaman ni Hansen ang banta mula kay Lin Feng kaysa kay Tang. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon ni Yi Dongmu. Hindi siya kilalang kilala sa oras na ito. Bagaman siya ang apo ng Senator Yi, kaunti lamang ang nakakaalam na siya ay nasa paligsahan. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang laban. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay isang celebrity na nasa bilang 10 noong nakaraang pagkakataon, na tinatawag na Dragon Swordsman. Si Dragon Swordsman ay napakaganda at may mahusay na kasanayan sa espada. Maraming mga tagahanga ang babae sa Alliance, at siya ay nag-enjoy ng malaking katanyagan sa lahat ng mga chosen. Ang laban ni Dragon Swordsman ay tiyak na mataas ang profile. Maraming tao ang nag-isip na may pagkakataon siyang maging top 3 ngayong taon at lahat ng mga babae ay sumisigaw para sa kanya. Kaunti lamang ang nagbigay pansin kay Yi Dongmu, ang kanyang kalaban. Ngunit 10 segundo mula nang magsimula ang laban, lahat ay nagulat. Bago pa man makuha ni Dragon Swordsman ang kanyang espada, ang kutsilyo ni Yi Dongmu ay nakapagsaksak na sa kanyang leeg. Habang pinapanood si Dragon Swordsman na humahawak ng kanyang sariling leeg sa sakit at bumabagsak, ang mga tao ay tahimik. Ang kanyang mga tagahanga ay natatakpan ng luha na may mga kamay sa kanilang mga bibig, hindi matanggap ang kanilang nakita. Isang chosen noong nakaraang taon, si Dragon Swordsman ay napatay sa kanyang unang laban. Tiyak na magiging headline ito kinabukasan. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang makilala si Yi sa buong alliance. Nanatiling kalmado si Hansen. Bagaman may ilang pag-unlad si Yi, ang batang ipinanganak sa mayamang pamilya ay hindi pa rin nauunawaan ang asensya ng pagpatay. Kabanata 100. Dumating na ang turno ni Hansen. Ang kanyang kalaban ay isang lalaking nagngangalang Laban. Sa sandaling umakyat si Hansen sa entablado, tinawag ni Laban ang isang Beast Soul Bow at 3 Beast Soul Arrows at pinaputok ang lahat ng 3 arrow sa kanya. Halos sabay-sabay na lumipad ang 3 arrow kay Hansen. Nagulat si Hansen. Si Laban ay hindi bababa sa kasing galing niya sa archery, at mas magaling pa nga sa mga teknika. Batay sa itsura ng kanyang bow, malamang na ito ay isang Sacred Blood Beast Soul Bow at 2 sa 3 arrow ay maitim na berde, kaya malamang na ito ay nakakalason tulad ng kanyang Mutant Black Stinger Arrow. Ang pangatlong arrow ay gawa sa asul na kristal at tila kayang pumutol ng hangin sa kanyang paglipad, na nagpapahiwatig na ito ay maaaring Sacred Blood Beast Soul Arrow. Tama nga, walang mahina dito. Mabilis na iniiwasan ni Hansen ang pinakamalakas na asul na kristal na arrow at tinawag ang kanyang Mutant Sophist Spear upang ipagtanggol ang natitirang 2 arrow. Nakaramdam si Hansen ng pagsabog ng magbanggaan ang mga arrow at ang kanyang spear. Halos mahulog ang spear mula sa kanyang kamay. Magaling na archer at mga armas, naisip ni Hansen na may paghanga. Pinigan niya ang spear at lumapit kay Laban. Si Laban ay hindi lamang mabilis, kundi kaya rin niyang mag-shot habang tumatakbo. Ang mga arrow ay hindi naapektuhan ng kanyang paggalaw. Dahil hindi kayang mahuli ni Hansen si Laban gamit ang kanyang spear, kinailangan niyang habulin si Laban habang iniiwasan ang kanyang mga arrow. Maraming respeto si Hansen para sa kalaban na ito, na may mas mahusay na footwork kaysa sa kanya at kayang mag-shoot ng arrow sa lahat ng posisyon habang naglalakad na may parehong lakas at katumpakan. Nagsikap din si Hansen sa archery ngunit nakakayang mag-shoot lamang siya kapag nakatayo. Ang kanyang katumpakan ay labis na babagsak kung susubukan niyang gumalaw. Mas malakas talaga si Laban sa archery, kaya't hindi nagmamadali si Hansen na tapusin ang laban. Sa halip, nagsimula siyang obserbahan ang kanyang kalaban at matuto mula dito. Ang laban ni Hansen ay nakakuha rin ng atensyon ng maraming tao. Matapos ang lahat, si Dollar ay sikat. Ngunit kung ikukumpara kay Yi Dongmu, ang kanyang performance ay hindi gaanong kahanga-hanga. Lumipas ang mahigit kalahating oras at patuloy silang naghahabulan, na nagiging sanhi ng pagkatulog ng mga manunood. Sa First God Sanctuary, medyo nadismaya ang mga tao kay Dollar, maliban sa kanyang mga hardcore fans. Dahil ang laban sa isang hindi kilalang tao ay kumonsumo ng labis na pagsisikap, tila hindi nagtataglay si Dollar ng kakayahang maging chosen. Nang lumipas ang higit sa 1 oras sa laban, nag-transform si Hansen sa Bloody Slayer, lumapit kay Laban, at nalampasan siya sa malapit na labanan, na hindi siya magaling. Sa araw ding iyon, ang lahat ng pangunahing media sa Alliance ay nag-cover ng paligsahan. Bagaman walang larawan, ang mga mamamahayag ay nagtagumpay sa paglalarawan ng mga laban ng puno ng buhay gamit ang mga salita. Ang pangunahing focus nila ay sa laban ni Yi Dongmu. Na-publish din ang kanyang background, ang apo ng Senator Yi na nagtapos na may mga stellar grades mula sa pinakamagandang prestihiyosong paaralan bago pumasok sa God's Sanctuary. Ang kanyang background at ang kanyang pagpatay kay Dragon Swordsman ay nagbigay sa kanya ng malaking pagkakataon ngayong taon.
Ang tagumpay ni Tang ay nakagawa rin sa kanya na maging paborito. Isang top contestant din si Lin Feng. Gayunpaman, ang kanyang laban ay nakabuti sa kanyang kalaban na itinuturing na natalo sa makitid na margin ng media. May mga artikulo rin tungkol kay Hansen, ngunit sa pangkalahatan ay maikli lamang ang mga ito. Ang mga mas mahahabang artikulo ay nakatuon sa pagkadismaya kay Dollar. Karamihan sa mga ulat ay puno ng mga parirala tulad ng makitid na panalo, maraming dapat gawin, mahirap ipakita ang reputasyon, at kailangan ng pagpapabuti. Walang masyadong detalye. Sa katunayan, ang mga nakakita sa laban ni Hansen, kasama ang kanyang mga tagahanga, ay kailangang aminin na si Dollar ay medyo average lamang. Ang team ng TV program na Contest Center ay nagdaos ng pulong sa kanilang office building. Sa conference room, si Xu Kangnian, ang station director, ay tumutok sa kanyang daliri sa mesa. Tumingin siya kay Fang Mingquan na nakaupo sa kanyang kanan at nagmungkahi na may ngiti. Fang, sa tingin mo kailangan nating gumawa ng ilang pagbabago sa palabas ngayon. Ano ang mga pagbabago na naiisip mo? Kumunat ang noo ni Fang dahil nahulaan niya kung ano ang gustong sabihin ni Xu Kangnian. Mula nang maging viral ang video ni Dollar, si Fang Mingquan ay kinumbinse ng team ng Contest Center ng Huaxing Station. Dahil pinalitan niya ang isang matandang host sa istasyon, hindi siya ang pinakasikat na tao dito. Siya ay naging target sa lahat ng dako na naging mahirap para sa kanya na maabot ang kanyang mga layunin sa karera. Fang, kailangan nating tumutok sa mga maiinit na issue. Ang Contest Center ay idinisenyo para sa paligsahan na ito at dapat nating ituon ng pansin sa mga mas pambihirang laban. Huminto si Xu Kangnian at nagpatuloy, dapat ba nating ipagpaliban ang nilalaman tungkol kay Dollar at ilabas ito kapag nagkaroon siya ng mas magandang laban? Magtuon tayo kay Yi Dong mo muna. Ano sa tingin mo? May punto ang direktor. Si Yi ay sobrang sikat ngayon, syempre dapat tayong tumuon sa kanya. Si Dollar ay swerte lamang na napatay ang isang badly injured Shire. Naipakita ang kanyang kahinaan sa paligsahan at hindi siya makakapag-top 100, lalo na hindi maging chosen. Walang kabuluhan ang pag-cover sa kanyang laban. Kailangan nating tumuon kay Yi na maaaring maging panguna. Sabi ni Wang Changqing na may stern na mukha na tinignan si Fang Mingquan ng malamig na titig. Ang programang ito ay dating pag-aari ni Wang Changqing at pinalitan siya ni Fang Mingquan sa huli na ipinaliwanag kung bakit hindi paborito si Fang. Oo, naayos na ito. Fang, tumuon tayo kay Yi Dong mo para sa episode na ito, sabi ni Xu Kangnian. Pumigit ang labi ni Fang Mingquan at nakaramdam siya ng hirap. Sinikap niyang pigilin ang kanyang galit at tinanaw ang bawat nakikinig. Habang ibinabato si Wang Changqing ng malamig na titig, tumingin siya kay Xu Kangnian at sinabi ng kalmado, Director Xu, kung nais mo pa akong maging host ng Contest Center, pag-uusapan ko ang tungkol kay Dollar, hindi lamang para sa episode na ito, kundi para sa lahat ng mga susunod na episode. Sabihin ko rin sa lahat na si Dollar ang mananalo sa paligsahan. Lahat sa conference room ay huminto at tiningnan si Fang Mingquan na parang siya ay nababaliw.